Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Muling nagbigay ng kontrobersyang Senate President na si Escudero matapos siyang magpahayag ng posisyon hinggil sa impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, nagpakita ng pagkabalimbing na posisyon si Escudero matapos mangyari ang ilang kaganapan at tila nagpuwersa sa kanya na baguhin ang kanyang mga naunang pahayag. May mga nagsasabi na ang kanyang mga desisyon ay kinalaman sa takot sa impluensya ng unang ginang na si Liza Tanas Mags at ang Pangulong Kuting ng Norte Jr. Sa mga nakaraang linggo na nagsulputan ng mga espekulasyon na si Escudero ay isang kilalang mambabatas at politiko ay hindi na makapili ng tamang panig sa mga mainit na isyu sa gobyerno. Isinasangkot siya sa mga usapin ng power dynamics sa pagitan ng mga malalaking pamilya sa politika ng bansa, partikular na ang pamilya Kuting at ang Duterte. Ayon sa mga kritiko, sa kabila ng kanyang pagiging Senate President, ang mga aksyon ni Escudero ay nagpapakita ng kanyang pag-aalangan at kawalan ng sapat na prinsipyo lalo na kapag nakatukoy sa makikinabang na kasamahan sa politika. Ayon sa mga obserbador ang pagbabago ng posisyon ni Escudero ay tila nagmula sa pressure mula sa mga nasa malalaking posisyon sa politika lalo na sa mga Duterte at Kuting. Inaasahan ng mga hakbang ng Senate President ay makakaapekto na magiging daloy ng impeachment at posibleng magbigay ng lakas sa mga oposisyon na magsusulong ng ibang imbestiga kay VP Sara. Habang nag-aalab ang tensyon sa pagitan ng Duterte at ng Kuting, ang mga aliado ng mga ito ang mga susunod na hakbang ni Senate President Escudero ay magiging kritikal sa magiging direksyon ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara at sa mga susunod pang mga hakbangin sa gobyerno. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. Nakikita nating larawan na to. Ha? Kung kayo ay masaya diyan sa naging pahayag kahapon ng mga miyembro ng INC, itong si Sir Jen at itong si Sir Nelson, subscribe, i-like at i-share ho itong video na to. Dahil panigurado, mas matutuwa ho kayo dito. Personal na nagtungo si Senator Bongo sa Iglesia ni Cristo, Central Temple sa Commonwealth, Quezon City, nitong Martes ng umaga, December 3, para bisitahin si Ka Angelo Manalo, na anak ni INC Executive Minister Ka Eduardo Manalo. Palakpakan! Physical lang pala kayo naman. Huwag masyadong kabakan. Talaga. Pero tayo, wala ho tayong nakikita no, dito sa administrasyon na to. Yung Boying Remulla, nag-courtesy call kay ganito, ganyan. O hindi naman ho kaya itong sino ba? Martin Tambaluslos Romualdez, nag-courtesy call kay ganito, ganyan. Di ba? Walang ganun, di ba? Kasi ito ay masaklap na katotohanan sa mga nangyayari sa ating bansa. Sukang-suka na ho maging ang mga iba't ibang grupo sa mga nangyayari sa House of Representatives. Kasi simple lang naman ho yan eh. Kung nakikita ho nitong pamunuan ng INC na yaang bagay na yan, kahit na magkokos yan ng kahit papano konting kaguluhan sa ating bansa, kung yan ay kabubuti o para sa kapakanan ng ating mga kababayan, hindi ho mangingialam yung INC. Kung meron talagang return sa sambayan ng Pilipino, yung mangyayari na yan. Kung yung ini-aim ng isang galaw na yan sa politika para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, ito personal kong opinion to, hindi naman ho akong membro ng INC. Kumbaga, base lang ho ito sa mga naging obserbasyon natin sa medyo matagal na panonood natin sa politika sa ating bansa. Non-partisan ho kasi talaga yung INC. Hindi ho talaga sila nangingialam sa politika. Hindi ho sila nangingialam kung sinong nakaupo o kung sino pa man. Pagdating ng eleksyon, lumalapit sa kanila yung mga politiko. Pero pagka gumana na yung isang administrasyon, hindi ho natin sila nakikita na nagkaganito na kung saan mag-organisa ng malawakang pagkilos para suportahan ang isang desisyon ng isang presidente na kung saan hindi sang-ayon dito sa paggalaw na to ng mga tao dyan sa House of Representatives. Mantakin nyo, 2 araw, 2 magkasunod, 2 impeachment complaint. At yung at yung ibang grupo ang dating parang nagkilos protesta pa sa loob ng session hall
kung saan ginagawa yung mga hearing-hearing dyan sa House of Representatives. Heto mga kababayan, di ba? Ngayon pa lang talagang nakikita pa lang ho natin. Siguro para doon sa mga anti-Duterte, nakikita nila itong balita na to. Ay, ano yan? Advantage sa Duterte yan. Kahit ano pa hong sabihin nyo na kung advantage, disadvantage, o kung ano pa man yan, yaan hong gagawin ng mga kababayan nating INC na yan. Para ho ito sa sambayan ng Pilipino. Kita naman ho natin, nagmamakaawa na, kulang na lang magmanik luhod itong si Vice President Sara Duterte na sabihin, please lang po, nagmamakaawa ako. Kulang na lang yun ang gawin, pero hindi ginawa ni BP. Kulang na lang yun ang gawin ni BP. Para sabihin, hindi para magmakaw, para sabihin na gusto ko lamang magtrabaho. Tigilan nyo na ako. Di ba? Yun lang Ano bang gusto ni Vice President Sara Duterte? Magtrabaho. Yun lang. Gusto niya lang maghatid ng serbisyo. Kaya niya ginawa yung iba't ibang programa ng OVP. Ano para saan? Para ba sa kanya? Hindi para sa kanya. Dahil popular na siya, sikat na siya, marami siyang tagasunod, maraming naniniwala sa kanya. Kailangan pa ba niya yung magnegosyo taday para sumikat siya? Hindi niya kailangan yun. 2019 pa lang, 2020, 2021, siya na ho ang pinipisil ng ating mga kababayan para sumunod dito kay Tatay Digong. Para sa anpat gumawa siya ng ganyang klaseng mga pagtulong para makilala, para maging popular, para bumenta sa mga susunod na eleksyon. Kalokohan. Kayo ang hihina ng mga coconut brain neurons nyo, no? Itong hindi yung mga nanood sa atin, matatalin yan, di ba? Yung sinasabi natin dito, para doon sa mga bumabatikos kay BP, kung tiniisip nyo yung pagtulong nyo sa ating mga kababayan, paraan yan ng kanyang pamumulitika at para maging tanyag, popular at bumenta siya sa masa. Mga loko-loko, mga wala kayong utak. 2021 pa lang, siya na presidente dapat. Kaso hindi nga siya tumakbo. Kasi hindi siya ganid sa kapangyarihan. Nakiusap ang magkapatid na manggagamit, mag-vice ka sa amin dahil talo kami ni Lenny. Anong nangyari? Nagpabudol. yun ang reality nun. Nagpabudol. No? Marami sa ating mga kababayan, nabudol. Ngayon, simple lang naman ho itong mga kababayan. Napakadali lang naman ho nito. Gusto lang magtrabaho ng ali, kayong mga crocodile, kayong mga tambaluslus dyan, tabi-tabi na ho muna kayo. Dahil marami ng grupo ngayong mga panahon na to, hindi na natutuwa sa mga pinagagawa ng mga tambaluslos dyan sa House of Representatives. Siyempre, ito na ho yung pinaka-latest. Nagsalita na ho itong si Boy. Pag nakikita ko kilay mo, Brad, hindi magkakulay ng buhok mo o baka ikagalit mo yan, Kumbaga, ano magagawa natin? Public figure kayo. Kaya para dito kay Ace Barbers, mamaya ka. Mamaya ka, Ace! Naku, Ace Barbers. Mamaya ka sa akin. Itong Ace na to, masyadong balat sibuyas Ngayon tatrabahuhin na yung mga vlogger. Naku, Ace Barbers. Ito, Boy Kilay. No. Hindi, sir, kahit na modelo pa ang inyong asawa o kung ano pa man yan, di ba, yung nag-i-influensya sa inyo para ipagalaw yung kilay nyo, naku, hindi ko ginagawa ng mga tigas yan. Sino bang kapartner ni Barbie? Yung si Barbie, yung laruan, anong pangalan nung kapartner niya? Kilala ko lang si Barbie kasi maganda si Barbie, pero kasama niya di ko kilala. Anong pangalan nung kamukha na nito? Di ba, nagpa-Barbie yung, di ba, yung kilay niya, di ba? Pinatato mo, anak ng to. Tunay na lalaki, nagpapatato ng dragon. Nagpapatato ng tigre. Yun nagtato, di ba? Yung pang macho talaga. Pero pagka ikaw, lalaki, pinatato mo, kilay mo, anak ng to, iba na yan, te. Tigilan mo yan. Huli mo na yan, Baka isunod mo na, labi mo yan. Anak ng to, ito talagang si Boy Kilay. Pakinggan natin to game. 26 So yun ang tanong, sir. Although nyo din-discourage nyo yung mga kasamahan. Game! Para dun sa mga gamer dyan. Game. Senchis, game ka na ba? Nyo na magsalita about the impeachment case against Vice President Sara. May oras pa daw po ba ang Senado at ang House para
magsagawa ng impeachment proceeding? Hindi ko alam kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso, wag lang dun sa actual na impeachment complaint at allegations kaugnay ng impeachment complaint na naihain na. Hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Nadinggin anumang kasong iyahain sa amin. Pero kung susuriin niyo yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, ang timetable nun ay nagsimula o naihihain sa Senado ng Disyembre, natapos, kung hindi ako nagkakamali, ng dulo ng Abril. O bandang Mayo na, kaya lang yung taong yon walang eleksyon. So, iba-iba. Iba-iba yung timetable. So, hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi. Baka mabatukan ka niya ni Tamba at nitong si Kokak. Hindi yan ang, yung usapan. Yung usapan, matanggal si DP. Diba? Para makapili itong si Tamba. Tanong, kahit ba adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different animal. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ang Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung may malaking kung yan ang pagpapasyahan ng impeachment court. So sir, dalawa na yung impeachment complaint na na-file sa Kamara. In case makalusot sa Kamara, aakyat sa Senado, and then magiging impeachment court yung Senate. So, this early ba na pag-uusapan na at may mga initial preparation na yung Senate? Wala. Sa ngayon, wala kaming initial preparations dahil sa... Hindi po ba kayo nagpasastre? Hindi po ba kayo nagpasukat ng mga robe nyo na susuotin dyan sa trial na yan? Ang ayon sa rules ng Kamara, na yan pa yata yung ginawa kong rules noon, no? Ako'y miyembro ng Kamara. At sinang-ayunan ng Korte Suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint. What will govern the procedure or process in the House is the filing. So pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. So may prosesong susundan yan sa Kamara bago makarating sa... Time out lang may Okay, game. Game, tuloy. sa amin. At medyo hindi ganun kaikli yun. Ay, okay. Okay, RG. This is a hybrid hypothetical question because maikli na yung, nabanggit mo yung calendar. Kung mapadala yon in theory, theoretically, like the end of January, pasok pa yun sa session ninyo, but there is a campaign break by the first week of February. So what happens in that situation? Ano implication? Trabaho ng Senado, dinggin yun kung i-file sa amin. Pero ulitin ko, desisyon ng impeachment court, mayoriyang boto, hindi 2/3, hindi 3/4, kung ano ang gagawin kaugnay ng schedule ng hearing. Gaano kadalas ba ito? Ilang araw ba ito at ilang oras habang break o habang may session kami. Pangalawang dapat tingnan at pag-aralan at suriin din kapag ka ito ay inabutan sa anumang stage, hindi pa nare-refer sa amin o na-refer na sa amin ng pagpasok ng 20th Congress. Tanong ang ibibitawan ko, katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula uli? Back to square one. O magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress? Isa yon. Kung mangyayari yan, kung mafa-file nga sa amin, isa yun sa mga dapat na naming tingnan. Suriin at pag-aralan. At ako, may magko-question sa korte niyan dahil unique at makabagong proseso ito. My next question, kasi there is nothing in the Constitution or there is nothing in your rules that contemplates such a scenario, yung parang crossover between Congresses.
Wala, pero logically, kung yan ang nangyayari sa bill, bagaman hindi ito bill, panibago na ang komposisyon ng Senado. Panibago na rin ang komposisyon ng Kamara. May mga nagsasabi nga, minsan, nanalo naman yung mga reeleksyonista. So lahat nung nasa dating Kongreso, sila pa rin yung nasa bagong Kongreso, pero sinimulan pa rin yung proseso ng pag-file at pag-approve ng bill. Minsan, isa o dalawa lang ang pagbabago ng komposisyon ng Senado man o ng Kamara. Pero sinimulan pa rin sa simula dahil nag-iisang pagbabagong yon, sapat na raw yon para simulan muli ang proseso. Ulitin ko, ayokong pangunahan, pero isa yun sa mga dapat tingnan, suriin at pag-aralan ng mga dalubhasa sa batas. Kasi there's also nothing in the Constitution or in the rules prescribing a timeline for the impeachment court to dispose of an impeachment case. Parang wala ko nalalang gano'n na. Sa House meron, pero sa inyo wala. Nakalagay, day to day, sa araw-araw hanggang matapos. Actually, yun ang nakalagay sa rules namin, ha? Ito'y dapat dinggin hanggang matapos sa araw-araw. Kaya kung maalala mo nung nagdaan, araw-araw talaga yung hearing. Lunes hanggang Huwebes pa nga yata. Kasi yun ang nakalagay sa rules. Pero yung rules nga, mababago yon sang-ayon sa gusto ng mayoriya. Sa ngayon, ang rules namin yun ang nakalagay. Araw-araw na didinggin hanggang matapos. Pero siyempre, yung definition ng araw-araw nung nagdaang impeachment court, hindi naman Lunes hanggang Linggo. Hindi naman talaga araw-araw. Sa rules nyo lang yan, hindi yan sa Constitution. Sa rules namin. So, sir, yung... Kaya pwedeng baguhin ng impeachment court yan kung sakasakali. Okay, but paano naman yung mga kasama ninyo who have to campaign? Will that affect their disposition Well, towards the court? pagbobotohan, alam mo, mas madali pa nga siguro. Kung mangyayari yan, this is purely hypothetical. Yes. Kung mangyayari yan, pagboboto. Ayaw marinig ng mga yung mga kaibigan ni Risa, yung si Tamba, yan si Kokak, yung mga ganyang klaseng litanya, yung titingnan natin kung ano mangyayari. Dapat yung pagsasalita ni Senate President ayon doon sa naratibo na nangyayari ngayon sa ating bansa. Tanggalin si BP, di ba? Ganyan eh. Baka bukas makalawa, alam naman ho natin, happy trigger yung mga Kokak sa Malacanang. Baka hindi lang champagne mo ang hablutin niya sa susunod. Yung pagiging Senate President mo na, sir. Kaya hinay-hinay ho. Tohan yan ang mayoriya ng Senado at sa parte ng mga reeleksyonista, hindi ko alam kung paano nila titingnan to. Mas madali bang pangampanya ito na hindi nila kailangan mag-ikot dahil tiyako, televised at susubaybayan ito? exposure. O mas gusto ba nilang lumabas? Hindi ko alam talaga. Ayokong gamiting basehan yan o ayokong gamiting opinion yan kung ano ang mangyayari at pagpapasya ng Senado. So, hindi ko trabahong pangunahan ang magiging desisyon ng mayoriya. So, sir, libreng exposure pero depende sa kanilang magiging performance sa impeachment trial. Again, depende. Sa magiging pasya ng mayoriya, 7 ang incumbent na reeleksyonista sa ngayon. Pero sir, ano yung general sentiments ng mga senators? Kasi ilan yung mga nakakausap namin hanggat maaari, ayaw din nila na magkaroon ng impeachment. Well, ang political na prosesong alam ko sa Pilipinas ay dalawa lamang. Eleksyon at impeachment. Pag sinabi mong political process, may kanya-kanyang opinion tayo, nagkukumbinsiyan tayo, magkakaiba tayo ng pananaw, at tiyak ko pagbumulan ito ng pagkakahati-hati natin. Nako po. Sino ba naman ang may gusto na maghati-hati tayo at magkaroon tayo ng mainit na debate at hindi pag... Teka lang, ayusin natin yung naratibo. Hindi tayo nagkakahati-hati dito. Maingay lang yung kakaunting mga walang kwenta. Sila maiingay ngayong mga panahon na to kasi sila nakapwesto. Pero kung sinasabi natin, yung nagkakahati-hati kasi parang ang ibig ang dami yung buong Pilipinas hinati sa gitna, merong mga pro, merong mga anti. Ang pagkakahati lang ho na nangyayari ngayon, sambayan ng Pilipino laban dito kay Tambaluslos. Yun ang hatian na nangyayari ngayon. Ay, hindi ho hati. Kung tawagin yun, hindi hating magkapatid yun. Kasi hating magkapatid, di ba? Dapat parehas yan. Magkasukat yan. Kaso itong pagkakahati na to, hindi ho natin nakikitang nagkakahati-hati Pilipinas. Actually, ngayong mga panahon na to, nag-unite pa rin yung ating mga kababayan. Ngayon sila nagbubuklod-buklod para kundinahin yung mga ganyang klaseng kabalbalan. Mantakin nyo.
INC na ho, nagsalita na. Ano pa ang hinihintay mo? Pagkakaunawaan tulad ng isang halalan. Wala naman din siguro may gusto yun. May gusto nun. Pero legal na proseso yan, alternatibong paraan yan para mapanagot ang ating mga opisyal na nasa saligang batas. At wala kaming kontrol kung yan ay mangyayari nga o hindi. Basta gagampanan ng Senado ang trabahong iaatas sa amin. Sir, dun sa inyong i-adapt na rules, it's either i-adapt nyo yung existing o kaya magkaroon kayo ng amendments. Isa ba dun sa pag-uusapan nyo kung kailangan nyo magsuot ng robe o talagang yun under the Constitution? Wala sa konstitusyon yung pagsusuot ng robe, pero dahil nasimula na yun, malamang yun na rin yun. At siguro isa na yun sa pinakamaliit na issue na kailangan naming pagdaanan at malampasan. Kung magsusuot at kung anong kulay yun. Maliit na bagay na lang siguro yun. Kasi may concern Senator Nancy dun sa kulay, sir, ng robe. Baka daw hupunasan siya, magmukha siyang Nazareno, di ba? Yung robe kulay, ano yun, velvet na kulay, ano tawag dito? Na kulay maroon, na gano'n, parang gano'n ho siya, di ba? Susuot mo yun. So pagka sinuot mo yun, nag-uumpisa, biglang pinunasan sa hirap na yung defense, linapitan ito si Nancy Binay, pinunasan, pampas na. Anyway, Mean? Sir, balik lang ako dun sa mga re-electionist. Hindi ba parang lugi sila, sir, kung matuloy itong impeachment? Hindi nga sila masyadong makakaikot, sir. Hindi ito question ng lugi o lamang. Question ito ng legal na proseso tungkulin na dapat gampanan ng Senado kung mangyayari nga. At hindi rin para sa akin sabihin lugi o lamang sila dito. Pagdating sa trabaho at tungkulin, lamang man o lugi, dapat namin gawin at gampanan yun. Sa babay now, sir, ng mga re-electionists na kung pwedeng patapusin na muna yung... May ganun bang concern, sir, among your colleagues? Wala pang nagtanong at lumapit sa akin kaugnay ng bagay na yan dahil alam naman nilang labas at hindi kasama sa kapangyarihan o labas sa kamay namin. Yung pagpapasya, kung may iyahain nga ba sa amin o wala. Wala kaming impluensya, karapatan o pakialam doon. Sir, isa na lang. Just in case umakyat dito, babaguhin niyo ulit lahat ng rules. Tama ba, sir? Hindi siya parehas nung sa corona impeachment. Posibleng baguhin, posibleng i-adapt lahat. Ang problema lang, pag babaguhin namin o may babaguhin kami, kailangan namin i-publish muli. At magkakos yun ng konting panahon. Ilang days, sir? Depende. Ano yung kay Corona, umabot ng ilang buwan. Pagka baguhin, baka isang araw lang, impeach na si Bibi. Hindi siya pwedeng immediately executory sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema 15 days upon the completion of its publication. So, sir, So may ganong klaseng mga konsiderasyon kung may babaguhin sa rules. Depende kung gaano ka-substantive o procedural man yung rules. and then pag-usapan niyo yun, sir, sa regular session, yung pag-amend or pag-adapt ng existing rules sa impeachment. Hindi. Impeachment court ang magpapasya nun. So magkukonvene na kayo as impeachment court. Dapat Doon mag-convene pag-usapan. kami para mapag-usapan yon. At bago kami mag-convene, kailangan namin lahat sumumpa bilang mga miyembro ng impeachment court. Pero hindi namin gagawin yon kung wala namang inihahain pa sa amin. Sir, okay. Sir, yung 15 days, Kailangan daw ho nilang manupa. Ano ho kayang panunumpaan nila? Kaninong harap kayo manunumpa? Sa harap ni Tambaluslos? Harap nitong si Kokak? O kanino? Sa harap na Senado? Kasi kung sa Senado kayo manunumpa, hindi pa nag-uumpisa yung hearing na yan, tapos na yan. Mantakin nyo, tatalakayin nyo, ito ano lang ho ito. Kumbaga ito yung simpleng obserbasyon natin. Hindi naman ho kasi tayo magaling eh. No, ano dyan kumbaga yung point of view, POV ng isang ordinaryong netizen lang naman tayo eh. Di ba? Ganun lang naman ho eh. Ganito, tignan ho muna natin ang pagmumuka noong mga nagsampa ng impeachment laban kay BP Sara. Alam nyo, ginagago kayo ng mga makakaliwa na to sa totoo lang. Itong mga sympathizer na makakaliwa, pinasok ho ang ating pamahalaan. Mantakin nyo, rerendahan kayo ngayon, uutusan kayo nitong mga makakaliwa na to na pag-usapan itong bagay na to na kung saan magdudulot ng kaguluhan sa ating bansa. Gusto nyo yon, anak ng tokwa? Yun lang mo eh.
Doon lang sa punto na yun, sasabihin mo na, naku, yari ho tayo dito. Ang nag-file ng impeachment, puro makakaliwa. Yang sila, sympathizer ng makakaliwa. Franz Castro. Sino? Leila hindi kinukunti na, hindi nagkikisimpatya. Kailangan siya publish 15 days, tsaka kayo magsa-start ng hearing. ng Hindi. impeachment court. Sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Tanyada versus Tuvera na medyo ilang dekada na rin ang lumilipas. Anumang panibagong rule dapat i-publish at magiging effective lamang yan 15 days following the completion of its publication. Kaya pansin nyo yung mga batas, nakalagay palagi, na hindi pwedeng immediately effective yung mga batas na pinapasa namin. Kahit nakalagay immediately effective, ang masusunod pa rin yung desisyon ng Korte Suprema na epektibo lamang ito matapos ito makalipas ang 15 araw matapos ito ma-publish. In fact, nakalagay pa nga doon sa Tanyada versus Tuvera decision, once a week for 2 consecutive weeks. So, para walang issue, walang question, malamang kung may pagbabago kaming gagawin sa rules, susundin namin yun. Sir, may nag-leak na message ni PBBM sa mga congressman na parang sabi niya ayaw niya nitong impeachment. Sa Senate ba, sa inyo, nag-message din yung Presidente? Wala. Wala. At saka kung... Iba naman nagme-message sa kanila. Diba? Iba yung nagme-message sa mga yan. Hindi natin kilala pero pagka medyo tag-ulan, maingay yung nagme-message sa kanila. Kung may patutunguhan naman talaga yung message na yon na inangkin, inamin na ni Pangulong Marcos, sa Kamara naman talaga yun. Dahil kung walang matuloy sa Kamara, wala na mga abot sa amin. Sir, ang concern ng marami kasi divisive itong impeachment process. Ito ba maaaring maka-apekto sa peace and order ng ating bansa at maka-discourage sa foreign investor o sa business sector? Well, anumang politically divisive issue sa isang bansa palagi makaka-apekto sa kumpiyansa ng negosyante at makaka-apekto palagi sa ordinaryong pagtakbo ng pamahalaan dahil iba naman talaga ang galaw, kilos at salita kapag nagkalinyahan na ng kampihan ng pula at puti. So yung confidence ng business sector pwedeng maka-apekto, sir? At sa takbo ng negosyo? Posibleng maapektuhan, oo. Pero ayon sa economic managers, sa ngayon, dahil nga hindi pa naman natutuloy, puro chismis at usapan lamang naman to, kampante pa rin ng economic team ng Pangulo na ito hindi makaka-apekto hanggang sa pagtatapos ng economic numbers ng ating bansa sa taong ito. So malaking challenge ito sa administration ni Pangulong Marcos. Paano niya mapapanatili stability, yung kumpiyansa nga ng... Challenge sa ating lahat ito. Lahat ng opisyal, kabilang na yung mga opisyal na involved, pabor man o kontra sa administrasyon. Dahil siguro naman, walang opisyal ng bansa na ayaw maging maayos ang takbo ng pamahalaan at ng bansa. Wala ring ordinaryong Pilipino na gustong magkagulo ang ating bansa. RG. Kanina ba tayo hypothetical Wala ba tayong real talk? Hindi, kasi... May mas real talk akong nabasa sa ano. Asahan? Ay, showbiz. Gusto mo? Sige na, puro hypothetical kasi. Sige. Ano ako ng toko hayaan nyo na ho si Maris. Tigilan na natin yan. Ako nga, hindi ko binabanggit hayaan nyo kung gusto mang gitara. Hayaan nyo, gitarista yung naging ex niya. Kung gusto nyo kung tinuruan siya mag-gitara, di ba? Hayaan nyo! Anong toko? Hayaan ho natin yung mga tao kung saan sila maligaya. Huwag nyo kung silang pagpiestahan sa social media. Kasi by having all of these impeachment issues this close to an election, hindi ba magiging election issue yan that will affect, I guess, the minds, especially of the judges who are running in the election? Definitely. Naalala nyo nangyari na ito noon? Noong impeachment ni dating Chief Justice Davide. Papalapit na sa eleksyon yon. Davide. Papalapit sa eleksyon yon. Malapit na malapit sa eleksyon. Hindi mambabatas pala ako noon. Miyembro ako ng Kamara noon. Nagkalinyahan ang simbahan noong panahong yon kumampi kay Chief Justice Davide. Inaaway kami ng mga bishop namin patungo sa isang halalan. Nangyari na yon sa ating kasaysayan. At titimbangin siyempre yon ng sino mang
tumatakbo. Kung babalik tanawan ninyo, nangyari sa impeachment ni Chief Justice Davide, hindi ito nakaligom ng 1/3. Pinagbotohan yun sa plenaryo. Hindi nakaligom ng 1/3. Pumosisyon ng presidente noon laban sa impeachment, si dating Pangulong Arroyo, kung aking naalala. So, hindi ito unang beses mangyayari sa ating kasaysayan kung sakasakali. Sir, yung INC... Nandun nga lang ako sa kamera noon. Ito na yung tanong na Sir, yung Iglesia ni lahat. Cristo, magsasagawa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against VP Sara. In support daw ito, so naging panawagan ng Pangulo. Anong... Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Pero, Malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. so, may ano ba? In support yata dun, sir, magsasagawa sila ng malakihang Bilang rally. pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM, walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarinig ko, Correct. at pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. So hindi yun Mali ba parang... na lang kung magkaiba yung napanood natin, pero mukhang pareho. Pero sir, ito nga, in support nga dun sa panawagan ni Presidente na huwag na Yan. sana magkaroon ng impeachment. Pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay VP Sara. Hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Iniinterpret ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahong ito. So ito nga mangyayari, malokang rally ng INC, patunay na talagang very divisive itong impeachment. Marahil patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa at Nako, tigilan mo kami sa magandang takbo ang ating bansa. Kaliwat kanan na ayuda, 5,500 flood control, kaliwat kanan na korupsyon, sira-sirang mga daan, kriminalidad, droga. Tigilan mo ako, sir, sa mga magandang takbo ng ating bansa. Si Raulo ka ba? Nagtatanong ako, ha? Nabubuhisit ako pagka naririnig ko yung maganda ang takbo ng ating bansa dito sa administrasyon na to. Real talk, ha? Huwag ko tayo magbulahan dito. Kumusta ho ang presyo ng mga pangunahing bilhin? Sa bagay, may tagabili pala yung mama na to ng grocery niya. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, kagaya natin, namamalengke tayo. Kaya pagka kumukuha tayo ng mga bilihin sa palengke, medyo umaaray ho tayo ng naman ito. Yung 1,000 mo sana aabot, palibasa, 2,000 yung mga pinamamalengke nyo. Hindi naman tong yung ibang mga mayayaman dyan. Oh. Di ba? Tigilan nyo ho kami dyan. At yung, kung kahit ano pang sinabi na ang INC, ang bottom line dito, yung 32 million na bumoto kay Vice President Sara Duterte, hindi rin magiging masaya. Kaya kung pinag-uusapan natin dito, pagkakahati-hati, pagkakawatak-watak, iilan lang ho kayong maiingay dyan, o yung mga kasama nyo dyan, o kung hindi man kayo, yung mga calling nyo sa House of Representatives, na gumugusto ho talaga dyan sa ano na yan. At karamihan ng mga Pilipino, galit na galit sa mga tao. Magbasa na lang ho kayo ng comment dyan, anak ng toka. Alangan naman ako, bias naman ni PH. Pro Duterte naman yan. Yung mga OFW na lang, basahin nyo yung comment. Nako, hindi naman vlogger yung mga yan. Hindi naman gumagawa ng reaction video yan, di ba? Huwag na yung sa akin, yung sa mga komento na lang. Bias ni PH eh. Dahil posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng 1, 2 o 3 tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan at pagkaisahan sana. Imbis na pilit nating hinahanap yung pag-aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at hindi natin pagkakasundo-sundo. Before Nimpa, bilang kayo yung Senate President na magkakaroon ng impeachment, parang, ano yun, sir? How do you feel? May concern ka ba? Siyempre, Or milestone yan. mahirap ba yung magiging trabaho nyo bilang kayong Presidente na... May nagsabi nga sa akin, kung matutuloy yan, grabe, 3 oras kung papanoorin yan. Sabi ko, ikaw nga manonood lang, kami uupo doon at 3 oras din mahigit. Pati kayo. Trabaho ang Pati kayo. Ano, game na ba kayo? Pati kayo. tingin ko rito, kung dumating man, haharapin namin
Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi, kung konbinyente ito sa amin o hindi. Ang importante ay trabaho ito na inata sa amin ng saligang batas. At kung mangyayari man, gagampanan namin ito. Kung ano man ang reklamo o pag-reklamo sa likod o bulong-bulong sa likod kung gaano kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. Pero patuloy namin gagampanan ito. Gusto man namin o ayaw namin. Pero yung mga non-lawyer senator, sir, dapat ba meron silang mga legal advisor para maging tama yung kanilang judgment? Well, nakita na natin dati yan. Hindi naman lahat ng umupo bilang impeachment judges ay abogado. Pero nagpakadalubhasa din sila, nagsanay at nag-aral. Maski naman ako, matagal na akong hindi nagpa-practice. Kung mangyayari man yan, kailangan... Tapos anong nangyari kay Corona? Absuelto! Mga kaso ni Corona, absuelto. Anong ginawa ng mga senador dyan sa Senado? Convict siya ho. Guilty ho siya. Doon sa mga inaakusa sa kanyang impeachment, yung mga paratang sa kanya, kinonvict ho siya ng mga senador. Tatlo lang ho ang hindi nag-acquit sa kanya. Etong si, ang tawag dito, etong si Miriam, si Arroyo, Joker Arroyo, at etong si Bangag, siyempre kalaban sa politika, kaya hindi niya tinanggap yung pakinggan ng mga panahon na yon. Hindi ko naman sinasabing yung mga nag-convict, tinanggap nila Pero yun ang mga di umanong lumalabas sa social media. Ang tanong dito, so ano ho yung pinagmamalaki nyo na nagpakadalubhasa yung mga nag-convict kay Corona? Kahuli-huli, acquitted pala itong mama. Anak ng toko. Ganyan din mangyayari kay BP pag nagkataon. ko rin mag-review at magbasa ng Rules on Evidence. Okay, Nympha, and then back to RG. Rules on evidence. Ano rules on evidence? Acquitted si Corona, hoy! Meron na kayong panawagan sa mga colleagues na manahimik dun sa impeachment complaint sa merits. Pero would you also advise them na maghanda na rin sa possibility, mag-aral na rin ngayon pa lang? Hindi, dahil ayokong i-assume yung mga mangyayari at ayokong pangunahan. One way or the other. Dahil pag sinabi ko maghanda na, magsimula na kayo, ready, get set, pero wala pang go, baka isipin ako'y pumapabor o kumikiling sa paghahain o pagsampa. Malalaki na lahat ng mga senador. Matatanda na kaming lahat. Alam na namin yung mga dapat at di namin dapat gawin. Ngayon pala, wag mo silang rendahan na wag magsalita sa impeachment. Dahil meron ding sa loobin yan. Meron din silang nakikita na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kala ko bang mga independent mind kayo dyan sa Senado? Bakit mo sila kailangan sabihan na, wag muna kayo magkomento dyan sa impeachment, para hindi tayo hindi tayo mahubaran ng iba't ibang mga grupo na pati yung mga ibang senador kontra dyan, baka maglabasan yung mga tao. Sa tingin nila, malaki ang posibilidad na kailangan na magsimula mag-aral, nasa sa kanila yon. Kung mabilis naman sila mag-aral at mabilis matuto, hindi pa siguro muna kailangan. Hanggang nandiyan na.